Hello sa inyong lahat. Welcome back na naman sa aking YouTube channel. Ngayon ay gagawa ko ng stop start with multiple push button switch. Ang mga gagamitin pala natin ito ay mga pilot light, circuit breaker, magnetic contactor with overload relay at push button switch. Walang problema kung gaano kadami ang ating gagamitin na push button switch. Kaya huwag natin patagalin, sisimulan na natin. Ito pala yung push button switch natin. Pinalabas ko na yung apat na wire, yung 1, 2, 3, 4. Dalawa siya. Pwedeng tatlo o apat or kahit gano'ng kadami ang gagamitin natin push button switch nito. Walang problema. Ang gagawin lang natin ay isiseries natin lahat ng stop at ang lahat ng start naman ay ipaparallel natin. Ito na yung bali ang diagram. Bali, ito na yung first switch natin. Ito na yun. Yung apat na linya nakalabas. Ito naman yung second switch natin. Ito yung bali yung sa first location. Ito naman yung sa second location. Wala problema kung gano'ng karami push natin ito. Lahat ng stop, isiseries lang natin. Lahat ng start, ipaparallel natin. Kung magdagdag tayo, magpaparallel lang tayo ng start at magsiseries tayo ng stop. Dahil dalawa lang available ko na push button, kaya dalawa lang ang gagamitin natin sa sample. Una, hindi ko na markan to. From line 1, ipupunta natin sa first switch ng number 1. Ito na yung first switch niya, number 1. Kinabit ko na sa line 1. Tapos, yung number 2 ng first switch, ikakabit natin sa number 1 ng second switch. Number 2 ng first switch, hanapin natin yung number 2. Number 2 ng first switch, ito. Kakabit natin sa number 1 ng switch sa second switch. Kukunik natin bali. Hanapin lang natin yung number 1. Ito na yung number 1. Ang gagawin natin ngayon, i-splice na lang natin. Dahil sa drawing, wala nang ibang nakakabit dito, pwede natin i-tape to para hindi natin mahawakan. Para safety tayo. Kahit isang ikot lang. Tapos, naikabit natin yung number 2 sa number 1 ng second switch. Ngayon naman, yung number 2 ng second switch, papunta siya sa number 3 ng second switch rin. I-jumper lang natin yung 2 at saka 3. Kukonek lang natin yung number 2. Hanapin natin yung number 2. Ito yung number 2. Ito yung number 3. Ayan, i-splice natin bali dito. Mabalatan ko lang to. Ayan. Paparis natin to. Huwag mo nating i-tape kasi may nakakabit pa sa drawing. Diba yung 2 at saka 3. Huwag mo nating tape. Yung number 4 naman ng second push button, direct na siya sa E1 ng magnetic contactor. Yung number 4 nito, direct na siya sa E1 ng magnetic contactor. Connect natin dito sa E1 ng magnetic contactor. Tapos, nakabit natin yun sa E1. Ang E2 naman ay papunta sa overload relay na normally close o yung 95. From E2 to 95 ng overload relay. From E2 ito 95 ng overload relay na normally close.
Ikabit natin sa 95. Yung kabilang side na yung out na 96 papuntang line 2. Yung 96. Ito bali yun. Papuntang line 2. Dahil nakabit na natin to, line 2, babalikan natin to. Ang gawin natin, yung first switch na number 3 at saka number 4, ipaparallel natin sa number 3 at saka sa number 4 ng second switch natin. Kaya yung 3, kukunin natin sa number 3. Yung number 3 dito, hanapin natin yung number 3. Hanapin natin yung number 3 sa kabila. Kukunik natin dito. Tapos yung number 4 naman, hanapin natin. Kukunik natin sa number 4 rin sa kabila. Doon, yung number 4 nakakabit sa E1. Kaya kakabit natin doon sa E1 din. Yan, naikabit natin itong dalawa na to. Gagawin na natin siya. Yung sa number 3 rin, maglagay pa tayo ng isang wire. Pwede tayo, dito tayo kuha sa number 2 kaysa number 3. Dahil ito na yun, naka-splice na dito. Magkukuha tayo ng isang wire. Maglalagay tayo isang wire papunta sa normally open ng magnetic contactor, yung number 13. Ito bali yun, yung number 3, di ba? Maglagay tayo ng isang wire dito papunta sa normally open ng magnetic contactor. I-splice lang natin dito. Dahil panghuli na to, pwede natin itong i-tape para safety. Dahil huli na to, pwede natin i-tape na. Kunti lang, basta lang. Ito yun, number 3. Ito yun, papunta sa number 13 o normally open ng magnetic contactor. Ito yun, kukunik natin sa number 13 ng magnetic contactor o normally open. Dahil nakabit na natin to, itong number 3 pupunta sa number 13 ng magnetic contactor, yung out naman niya, number 14, ikukunik natin sa number 4 o kaya sa E1. Walang problema, pwede sa number 4 natin ilagay na push button, pwede rin sa E1 ng magnetic contactor. Ito nga pala, mayroon pala tayong pilot light. Ang pilot light naman ay nakaparallel lang yan sa magnetic contactor, sa E1 at saka sa E2. Dahil maglalagay tayo ng number 14 dito na normally open sa magnetic contactor papuntang E1, isasabay natin yung isang linya ng pilot light. Ito na yun, number 14. Papuntang E1. Isasabay natin yung isang linya ng pilot light. Ito yung linya ng pilot light, isang linya. Sasabay natin to sa E1.
Dahil nakabit na natin ito sa iwan at saka itong isang linya ng ilaw. Ang kabilang linya naman ng ilaw kakabit natin sa E2 o kaya sa 95 na overload relay. Itong isang kabilang linya ng ilaw sa E2 o kaya sa overload na 95. Hindi ko nalalagyan ng trip para hindi masyadong mahaba yung video natin. Tapos na, testing natin. Ang function pala nito, kahit saan tayo mag switch on nito, gagana siya. Tapos kahit saan rin tayo pwedeng mag off nito. Kung sa ilaw pa, para siyang 3-way, di ba? 3-way circuit. Kaya iwan natin yung breaker. I-start natin. Kung makikita nyo, gumagana na. Umiilaw yung green. I-stop ko. Mamatay yung green. I-start ko ulit. Yun, umiilaw siya. Pwede kong patayin dito sa switch to. Kung makikita nyo, namatay siya. Pwede ko rin i-on dito. Yun, umiilaw naman yung pilot light. Pwede kong i-stop dito. Pwede kong i-start dito. Pwede kong i-stop dito. Pwede kong i-start, i-stop. Pwede rin i-start, stop. Pwede i-start, stop, start, stop. Yun lamang po at maraming salamat. Sana ay nakatulong sa inyo ang video nito. Sa hindi pa pala nakapag-subscribe sa channel ko, paki-subscribe na rin at hit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video ko. Yun lamang at maraming salamat.